Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito pagkikwentuhan po natin ngayon, itong open letter po ni Vice President Sara Duterte para kay PNP Chief Marbil. Kasi maalala ninyo, di ba, tinanggalan po ng PNP Security Escort o Security Service itong si VP Sara. So dahil doon, nagkaroon ng statement si PNP Chief Marbil na sinasabi nga niya na na-inform naman niya yung Office of the Vice President na i-recall yung kanya yung security escort ni VP Sara para daw gamitin dahil kulang daw sila sa manpower para bantayan or para dagdagan yung puwersa ng NCRPO dahil sa laban sa droga. Kaya nga sabi ni VP Sara doon sa kanyang statement letter na sinusuportahan niya na makakapagtrabaho pa rin naman siya kahit na tinanggalan siya ng police escort. So, after kasi noon, kumbaga, may mga interview si PNP Chief Marbil na nababanggit pa yung pangalan ni VP Sara tungkol dun sa pagtanggal nga ng security escort. So, ano bang naging dahilan ba bakit tinanggalan itong si VP Sara ng police escort? So, yan po yung alamin natin sa balitang to. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin tong balitang to. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pagbawas ng mga pulis sa kanyang seguridad. Sa isang open letter sa PNP Chief ay ipinunto niya rin ang video sa kanyang pamilya habang palabas sa bansa sa isang lugar sa NAIA kung saan piling mga tao lang umano ang pinapayagan. May mga miyembro rin umano ng PNP na nagpunta sa kanilang lugar at inaalam kung saan mismo ang kanyang inuupakang bahay. Nakatutok si Marisol Abduraman. Political harassment. Yan ang tawag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang nararanasan ngayon na nagsimulaan niya sa pagbawi ng PNP sa kanyang police security detail. Sa isang open letter kay PNP Chief Romel Marbil, sinabi ng BC na hindi na raw niya maatim ang panlilinlang sa taong bayan. Sabi niya, nangyari ang pagbawi matapos niya magbitiw bilang Education Secretary, matapos niyang ihambing ang State of the Nation address ng Pangulo sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ng anyay cocaine video. Puna niya, tinarget daw ang mga saklaw ng relief order ang mga tauhan ng PNP na kanyang pinagtitiwalaan dahil matagal na ng silbing security nila nang amang si dating kasi base nga dyan sa kwento sa open letter ni VP Sara, nag-start na sabihan siya, although na-inform naman siya na tatanggalan siya ng security escort diyan. Right after kasi mag-resign siya sa gabinete ni Marcos. So siguro napahiya o hindi nagustuhan ni Marcos yung pag-resign ni VP Sara. Kasi imposible naman na kumbaga hindi payagan ni Marcos itong si VP Sara. Siyempre alam naman natin na bad shot siya kay First Lady, di ba? So pwedeng si First Lady yung bumubulong na sabihin na wag nang tanggapin yung or kumbaga hayaan mo nang mag-resign si VP Sara or sibakan niya na lang sa pwesto si VP Sara. So may mga ganong teorya na may kinalaman daw di umano si First Lady Lisa Marcos. Or dahil nga alam naman natin yung karakter ni Pangulong Bongbong Marcos na naniniwala o nakikinig sa mga bulong-bulong din ni Speaker. 'Di ba? Dahil nga kumbaga parang yan yung nagiging alter ego niya na or parang sabihin natin executive secretary, parang ganun tumatayo. So, merong yung talagang naka-assign na executive secretary niya, parang puppet na lang yan. So, parang pinakakanang kamay niya pa rin yan, si Speaker. So, yun nga, dahil nga nag-resign nga si VP Sara, tinanggalan siya ng security escort. So, mas nag-trigger pa siguro yan, kasi after ng SONA siya tinanggalan, hindi naman yung
pagka-resign niya sa pagiging gabinete sa DepEd. Nag-start 'yan tanggalin nung matapos na yung SONA. Dahil nga hindi umattend si VP Sara, 'di ba? Tapos andiyan pa yung issue nung bumaha, 'di ba, na pumunta si VP Sara sa ibang bansa. So, doon pa lang sa video na 'yon, gaya na sinabi nga ni VP Sara, piling tao lang or mga VIP or mga government official lang yung dumadaan dun sa area na 'yon. So, paano nakapaglabas ng video yung PNP na nakita si VP Sara na paalis ng Pilipinas papunta ng ibang bansa? So, doon pa lang medyo nagkakaroon na ng tanong, ng mga question. Paano nakapaglabas sila kaagad ng video tungkol doon? Pero kasi pag may nangyayaring anomalya or nagkakaroon ng sabihin natin ng mga hindi magaganda sa airport, 'di ba? Hirap na hirap makakuha ng mga video footages doon para maimbestigahan, lalo na yung mga sabihin natin na nawawalan ng gamit, ayun yung mga involved yung mga security airport, 'di ba? Hindi kaagad sila makapagbigay ng mga CCTV footages kasi nga kumbaga parang may kailangan pa silang daanan. Pero dito nakapaglabas sila ng video na ito si VP Sara is palabas ng ibang bansa at doon naman dumaan sa kung saan dapat dumadaan yung mga government employee or government official. 'Di ba nakapaglabas ng video? So pwede natin tawagin o pwedeng totoo yung sinasabi ni VP Sara na political harassment yung nangyayari sa kanya dahil nga isa pa sa mga nagiging diyan napag-iinitan or yun nga dahil tinuturing na ngayon si VP Sara as the face ng opposition. Ngayon siya na yung pinakamukha daw ng opposition kahit na kiniklaim ng mga dilawan na sila pa rin ng opposition. Pero siyempre, sino ba yung maingay ngayon nang nagsasalita is mga Duterte supporter. So, ang natuturo ngayong mukha ng opposition is si VP Sara. Kaya ang nangyayari ngayon is siya yung napag-iinitan at siya yung tinatarget ngayon ng PNP na nakakalungkot na government agency pa yung nanggigipit sa isang government official din. 'Di ba? Imbis na protektahan yung mga dapat protektahan, ngayon nagagamit yung PNP para gipitin yung mga dapat gipitin na lumalaban sa gobyerno. Or sabihin natin may mga hindi pagkakasunduan or hindi sabihin natin na ganun na nga, parang may something na nagbabanggaan. So, since si VP Sara, ganun kumbaga, nandun sa side na in favor sa mga Marcos o sa administrasyon nito, siya ngayon yung hinaharas. So, pwede natin sabihin ganun. Pangulong Duterte. May nakikita ring mali siya si VP Sara sa paglabas ng video nilang mag-anak sa airport ng paalis pa Germany noong Miyerkules. Una niya, ang footage ay kuha sa NAIA kung saan mga empleyado lamang at piling mga tao ang maaaring naroon. Malaking banta daw sa kanilang seguridad ang pagsasapubliko ng video ng kanyang asawa at mga menor de edad na anak. Bukod dito, may mga operatiba daw ng PNP na nagpunta sa kanilang lugar at pilit umanong inaalam kung nasaan mismo ang kanyang inuupahang bahay kasama ang isa pa yan, 'di ba? Kung totoo yung sinasabi ni kasi hindi naman natin pwedeng sabihin kagad na totoo o hindi totoo yung sinasabi ni VP Sara, pero kung totoo man na yung sinasabi rito ni VP Sara na may mga umaaligid na mga pulis, mga ganyan, siyempre part ng ng harassment. Ang nakakalungkot nga, gaya ng sinabi ko sa inyo, ang nangaharas is government troops o nasa government agency. Na ang hinaharas is yung vice president natin. So isipin nyo na lang, kung yung vice president is nahaharas ng PNP, nahaharas ng taong gobyerno, what more, tayong mga simpleng mamamayang Pilipino na wala naman tayong kapangyarihan na ipagtanggol yung sarili natin tulad ng pagkuha ng abogado or makipagsabayan sa mga pagdating sa batas dahil nga siyempre
hindi ka naman hindi mo naman pwede ipagtanggol ng basta-basta yung sarili mo sa korte. So, kailangan mong kumuha ng abogado nga, sabihin natin, magaling na abogado para depensahan ka o ipagtanggol ka. So, since dito, kay BP Sara na isa siyang elected official at siya yung pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa bansa natin, is naharas pa, paano tayo? Diba? Paano na tayo mga, sabihin natin, bumabatikos dahil sa mga nakikita nating maling polisiya, mga maling pamamalakad ng administrasyon na to, baka tayo naman yung sumunod na iharas. So, anong laban natin? Kung yung Vice President nga na ibinoto ng 31 million na dating kasangga ng ating Pangulo, hinaharas, tayo pa kayang mga maliliit na mamamayan na sabihin natin hindi ibinoto o hindi natin gusto yung nanalo, pero wala tayong choice, kailangan natin suportahan itong administrasyon na to, paano tayo lalaban kung tayo ihaharasin, di ba? So, yun yung parang nagiging punto rito na nakakatakot sa side ng mga, sabihin natin, sa mga nagrereklamo, sa mga bumabanat, sa mga maling polisiya ng gobyerno natin ngayon. Mga anak. At sa sinabi ni Marbil sa isang panayam na wala umunong nakikitang banta laban kay VP Sara, sinabi ng bise na ang banta raw ba ay maaari lamang magmula sa external elements, hindi daw ba bantang maituturing ang harassment kung manggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno. Hinihingan pa namin ang reaksyon si Marbil. Tumanggi siyang magpa-interview nang dumula ito sa isang pagdinig sa kamera. Hinihingan din namin ng pahayag ang Malacanang. Para sa GMA, pero dito, maganda na rin yung ginawa rito ni PNP Chief Marbil na tumahimik na. Kasi nga, yung pinuna rito, kumbaga doon napuno kasi si BP Sara na every time na lang na, kumbaga nakatatlong na siya interview na ang ipinupunto nga, laging pinag-uusapan is yung pagtanggal ng security escort ni BP Sara. Di ba parang siyempre narindi dito si BP Sara Kumbaga parang kailangan niya ng pumalag dahil nga parang pinalalabas kagad dito na hindi niya na kailangan ng security. Kasi tandaan ninyo yung sinabi ni BP Sara, yung tinanggal sa kanyang security escort, yung mga nag-escort din before kay Pangulong Duterte. So siyempre kumbaga yung tiwala doon sa mga security officer, yung mga police officer na naka-escort sa kanila, siyempre andun na yung kumbaga hindi kampante ka na naglilingkod sa iyo ng tapat yan. Kung ang ibibigay sa iyo mga baguhan na hindi mo alam, baka yan mga pakawala ng gobyerno o pakawala para tiktikan yung mga Duterte. Siyempre, di ba, hindi ka panatag. Kaya yun yung parang pinaka nagiging issue rito ni BP Sara is tinanggalan mo ako ng police escort, tapos babawiin mo, sasabihin mo, ibabalik na lang pero iba na yung ilalagay. So, siyempre, ikaw, sa mga ganyang bagay, especially, pangalawa sa pinakamataas na posisyon ka, Vice President, siyempre, kailangan mo rin yung loyalty ng mga nakapaligid sa'yo. Siyempre, close in yan, nakakalapit sa'yo yan. What if, di ba, mahalusutan? Kawawa naman ang ating bansa kung mawawalan tayo ng Vice President, siyempre, baka humaba pa yung termino ng presidente. Alam naman natin na marami ng Pilipino yung parang ayaw na o gusto agad matapos yung termino ni Pangulong Bongbong Marcos. So, yan, abangan natin kung sasagot pa tong si PNP Chief Marbil dito sa ginawang open letter ni BP Sara. So, abangan natin yan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.